Ayan, hello guys, magandang gabi. So, welcome back po sa Video Card Repair. So, this is Tech Jonathan. So, nagbabalik na naman tayo dito sa Video Card Repair sa Baya YouTube channel. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na YouTube channel. Okay? So, today po pala ay June 11, 2025, 7:03 PM ng gabi. So, meron tayo ditong repair guys. This is no bulbul, no schematic. Yan. So, lima yung pa-repair niya. Isang motherboard. So, na-live ko na rin ito na rin natin sa YouTube channel. Ito yung pina-repair na una. Sunod ay isang gigabyte. Isang 1070. So, meron ditong YouTube. Yan. So, ito ay pang-apat na repair natin doon sa limang repair niya. So, motherboard yung huli. So, ito yung motherboard na huling repair natin sa kanya. Okay. Yung problem nito guys pala ay no display according sa may-ari. Yan. So, ito yung problem niya. So, this is a Galax. Yan. So, problem niya guys ay yan, 1650. No signal, no display. Yan. So, natanggal ko na guys yung mga ano. Yan. So, ito yan. So, yung mga repair natin. Yan. So, ang problem lang natin dito ay wala tong overview, wala schematic. But, susubukan natin kung ano magagawa. Mukhang malinis siya guys. I think, brand new. Yan. So, malinis siya eh. So, latest na yung GPU chip na ginamit kasi 1650 lang to. So, pero naka TU106 na. So, pwede siyang 1650. I don't know kung pwede siyang upgrade pero maraming missing parts dito na kailangan pang ilagay. So, may settings pa yan dito. Yan. So, may mga idadagdag pang piyesa in case. Marami pa rin idadagdag na piyesa. So, wala itong board view, wala schematic. Inspection na natin guys kung anong problem niya, bakit siya no display according sa customer. Hindi pa naman natin natitesting. So, microscope. Ayan. So, as you can see, napakalinis ng PCB niya. Ayan. Brand new po ang ating PCB. Ayan. So, ito ay suki. Dinala ng suki natin. Marami na yung naparepair sa atin. Nagba-buy and sell yata siya. Ayan. Yeah, so nabili yata niya online. Ay, yun, kitang-kita mo. Talagang napakaganda po ng PCB nito. Ibig sabihin brand new pa po. So hindi ko alam kung ano problem. So inspection natin. Pero according sa customer ay no display. So hindi natin alam kung bakit siya no display. Okay, malinis guys. So linis. Kahit mga ano, malinis. So likod. Ayan, as you can see. Malinis naman yung likod natin. Ayan. So, very clean. Ibig sabihin, ito, under warranty pa to. Something dito, merong parang sign yata ng liquid damage to. Kulay green. So, inspection natin mabuti. Taas baba. Ayun, merong kalawang guys. So, ibig sabihin, may sign ito ng liquid damage. So, yung sticker niya intact. Okay, may sign nga siya ng liquid damage guys. Based sa aking inspection na to, I think liquid damage. Ayan, medyo basa siya. Ayan. So, ayan, tas may mga kalawang. Ayan, parang parang may repair history yata to guys. Or dikit lang. So, ano to? May flux. Thermal paste pala. So, ayan guys. Malinis naman yung PCB pero may parang sign lang ng liquid damage. Ate na, huwag malikot. No. So, ayan. Inspection tayo. Buo. Okay. Oops, dito. Ayun. Meron liquid damage guys dito sa baba. Ayun, meron nga. So, ito yung tama niya. Ayun lang pala. May liquid damage guys dito sa baba. Yun lang. May missing parts guys. I think missing to. Yan. So, missing parts. Tapos ito. Putol na yung linya. I think. Okay. Ito nga problem na ito guys. I think based sa mga repairing experience ko guys. Ito ay parang ano siya. 1 bolt section. Pag wala ito minsan. Hindi nag-ano. Ayan. Corroded na siya guys. So, subukan natin to. Tapos, ito. So, I think parang liquid damage po siya. Tapos, ito parang may natanggal na pyesa.
dito sa area na to. Yan. Crowded na siya. Ito siguro yung pinaka problem niya guys. Kaya lang hindi ko alam bakit di na pinagawa siguro na may-ari. Tapos binili yata ito ni Fujisaki online. Ayan, so check natin. Linisin lang natin to. Kasi ito lang naman yung pala yung tama. Wala namang iba ako makita eh. So yun nga lang, missing, may nawawalang pyesa. So malaking epekto to. Unang-una wala yung board view, wala yung schematic. Yan. So putol na yung connection. So dugsong na lang natin to. Tapos ito yung tama. Bali 1, 2, 3. So 3 pieces yung missing. Pag resistor ito guys, yun lang problema natin. Wala tayo schematic. Yun lang. Kasi nakalagay ay no display. Ibig sabihin either dead ito. Ito putol tong line na to. Lagyan natin ng connection. So dito liquid damage to. Linisin natin to, gawa ng masisira ito pag hindi nilinis. So ito, hindi pa naman damage yung resistor na to sa taas. So paano natin to gagawa ng paraan guys? Wala yung schematic, wala akong donor board para dito. So gagamitin natin ng mahiwagang experience sa pagre-repair. So this is 1650 version. So gagamitin natin yung experience. So hahanap tayo sa ibang brand ng video card kung sakaling may ganitong design. Kasi wala tayong pagkukunan. So yun ang pinakamalungkot. At mukhang malabong ma-repair. Kasi wala tayong board view, wala tayong donor. Wala ko guys donor nitong ganito. Ang alam ko yung huling repair ko ng 1650. Nagawan ko lang guys rin yun ng paraan. So hindi ko na matandaan kung paano ko siya ginawa ng paraan. Parang ganito din ang sira na saka yung gigabyte na 3050. Yun, 3050 na gigabyte. Parang ganito rin yung design niya. Alam ko ginawa ko lang ng paraan eh. Hindi ko lang matandaan kung anong ginamit kong parang 10k yata resistor yun eh. So gamit lang yung experience ko. Yung ganun ang ginawa ko. Alam ko na pag-aanak ko yun eh. So dito hindi natin alam kung saan tayo kukuha. At sa tingin ko dito missing to eh. Itong sa taas na dalawa saka di sa baba. Yeah, so i-connect muna natin tong sa baba. Kasi hindi ko I think connected kasi ito. Tapos may piyesang nakapatong. So alamin natin. At lumayo ka at may ginagawa si daddy. Sige, connect natin to. So connect natin yung sa baba. Ito. Lagyan muna natin na so maliit lang ito guys, medyo maliit lang yung pero kaya yan, pitik-pitik lang yan guys. Yun, sabi na sa inyo pitik lang eh. Yun, nadaan sa pitik. Ayan, so nangangamba lang ako guys, baka hindi magawa ito kasi missing parts. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng
donor buyo at ano. So yun, napitik na natin. Yun, napitik din. Okay, nakonect na natin yung mga missing lines. Yan, so malaking problema na lang yung missing na part dito sa tatlo. So ultrasonic pa natin to guys. Naku, kang kumanasakit na ano yung ano ko. So linisin natin to. May mga corroded eh. Kakainin pa itong mga hinang nito pag dito guys tinanggal. At huwag kang sumandal, ang kulit. Naano po ako oh. Kasumandal. Huwag kang makulit. So wait lang natin. So hanap tayo ng ito pa pala, may tama pa dito. Ito, liquid damage to. So mukha namang hindi putol yung linya. So dito sa taas, meron pa rin dito pala oh. Tama pa rin siya guys dito. I think ito na lang naman. Based naman sa inspection natin sa baba. Okay naman eh. Hindi naman siya gaano. Something. Ibig sabihin, nilinis pala ito nung ano, may-ari. Nabukan linisin, tapos no display. Kasi nga, missing parts. Maganda kasi dyan, pagka liquid damage, dapat hindi rin ginagalaw eh. Kasi, ako ginagawa ko, nililinis ko pa yung pyesa eh. Kahit natatanggal na siya. Basta makuha ko lang yung value guys ng resistor. Yun ang mahalaga eh. Kasi dito sa missing nito, kaya walang display ito, no signal, is possible resistor yun. Okay ang taas. Dito lang kalagay liquid damage sa baba. Ito ang missing. Ayan. Saan na yung ano ko? So check natin. Saan tayo kukuha? Galax na 1660. Okay. So magkaiba ba ng design? Magkaparehas. Okay. Iba ng design. So problema natin guys. Yun. So Galax din. Anong brand ito? 1660. So iba ng design. Kaya lang 1650 latest version. So iba ng design. So tingin na natin guys sa ano ba to, colorful ito. Tinawag ka, malikot, pumaba ka, sabi ko. Ang kulit mo. So anong next natin? So Ino 3D. So ito naman 3060. Ang kinukuha lang natin yung dito sa side. Ino 3D 1050 Ti kaya. Iba, layo. So Asus. So tingnan natin sa Asus. May capacitor, kaya lang iba yung design. Medyo malayo. Layo yung design. Apps, sumabit. Nahawi. Medyo iba lang yung design. So okay, parang medyo parehas.
May butas, wala lang siyang butas. So, dito siya. Medyo iba guys ang design. Ito ay 1650 rin. 1650 Super. Ito ay 1650 X Plus. Ang hirap nito guys. Walang board view, walang schematic. So, malabo ang pag-asang ma-repair pag ganito. So, kailangan natin ang gamitin ang ating magical experience sa pagre-repair. Okay? So, tingnan natin ang mga pamantayan kung saan siya nakakonect na lines at kung paano siya dumadaloy. Okay? So, kailangan ng experience. So, ibig sabihin, dumaan siya dito sa may baba. So, may mga ganito siya. Wala ang laman. Dito sa baba na to. Tingnan natin tong 1650 version ng gagawin nating donor. Ito. Ayun, walang laman dito. Mukhang pareho siya guys. Ito. Capacitor tsaka resistor ang nakalagay. So, dito. Kasi dito rin siya dumaan sa baba na to. So, parang data line siya. Yan. So, ito capacitor. Subukan natin itong kuhanin. Dito, meron dito. Kompleto naman dito. Ito yung ating nire-repair. Ayan. So, as you can see, nakabalagbag lang ito. Pero, at the same lang naman. So, dito, hindi natin alam kung may laman. Ito, may stable. So, hanap tayo ng ibang version ng Asus. Ano to? 1650 rin ba to? Wala naman siya guys nakalaman dito. Sa baba. Kasi ito stock oh. Asus din to. 1650. So, kukunin lang natin tong resistor. I think 1K to siguro. Kung di ko ako nagkakamali. It's 1K. So, kukunin natin to. Ito lang makapagsasalba ng kaligtasan ng video card na to. I think sigurado. Maisasalba yan guys. Maniwala kayo. So, yan ang ating experience. So, kaba pa lang. Kaisipan pa lang natin sigurado natin masasalba. Gamit ito. Okay guys. Magkaka-display yan. So, maniwala ka lang. Pag di ka naniwala, so hindi ka magiging success sa pagre-repair. So, kunin natin to. Resistor. Masyado siyang maliit. So, dito siya nakakabit sa baba. Okay. So, tapos, capacitor na maliit. So, I think parehas lang ito guys. Missing parts kasi ito I think parehas lang. So, meron na kasi ako na-repair na ganito na 1650 na Galax din. Kung hindi ako nagkakamali, parang same ng problem sila Ewan. Hindi ko lang sigurado. Masyado nang maraming na-repair. At tinawag mong guluhin. Okay. It's perfectly working. And placed na. So, balik natin to Asus. Yan guys. So, yan ang ating experience sa pagre-repair. So, ang logic lang naman kasi yung lines. Saan ba siya pumunta? Saan siya nang galing? Yan. So, sana totoong gagana. Kasi kung hindi, tayo ay malungkot. So, compressor. Nagalin natin ang mga flux. Ay, madiwala, magagana kasi pag hindi gumana, sad yun. Okay. So, testerin natin. Baka may shortage siya kasi siya ay liquid damage. Okay. So, diode mode. Using diode mode. Ang red ay ito ground, of course. So, 3.3 volts. It's reading. Goods.
5 volts goods, may reading. Ang isa pang 5 volts nasaan? So ito ay 1 volts. 1 volts is 0.02. Ibig sabihin 12 volts. Okay, okay siya. 12 volts, PCI 12 volts is good. This is 1.8 volts, I think. Oh, yes, mas mataas ang reading dahil ito ay 0.2. Itong isa ay 0.02. Ayan. So, mababa. Ibig sabihin ito ay 1 volt. Ito ay 1.8 volts. And ang ating VRAM ay ito. Nabubukod tangi sa dulo. Ayan ang VRAM. Pag yung mga nakabukod. Ayan. Reading is 0. Naku, parang shorted. Sad. Nagbago ang reading. Wait lang guys. Nagbabago yung reading. Akala ko shorted eh. Ang reading niya ay 0. Nako, patay tayo dyan. Parang sira na yung tester ko. Check ulit natin. Pero parang shorted nga. Yun lang. Parang ganito na naman yung ni-repair ko kanina. Pero tingnan natin kung shorted ba o hindi. So, positive. Okay, good ang positive. Negative. Okay, good. Pero, I think, kasi 12 volts to eh. 12 volts. Ito, VRAM to eh. Panigurado. Nabubukod kasi. So, reviewin natin guys ito. Pero wala naman leak. Meron dito pala kanina. Saan ba yun? Dito yun. Malayo. Yung capacitor dito yun eh. Dito siya. So, dito. Reviewin natin to guys. Kasi parang shorted. Mukhang shorted ang VRAM section. Kailangan natin siyang reviewin. So, tayo ay 21 minutes on camera. Okay, so kailangan natin siyang reviewin dito kasi ito yung mga VRAM. Kasi yung huli kong repair na sa kanya din is yung 7 pieces sa VRAM ang shorted na capacitor. So, baka ito ganun din. Ito siya guys, ayun, IC. So, yun, may nakaligtas pa nga. Sabi ko na nga ba, mayroong hindi naman siya crack guys, but may sign siya ng liquid damage. Pero sana, ay ito na. Wala naman siyang How about that? Sign din ng liquid damage. Sana ay magawa ng paraan. Ano kaya ang VRAM nito? Ano kaya shorted nito? Kasi wala naman siyang crack. Hindi rin crack. Sign pala siya ng liquid damage talaga. So, mahirap lang. So, patagilid natin siya sisipatin. Sipatin natin siya patagilid. Huwag mo sabing ikutin at naiikot ang aking Athena, ang kulit. Huwag mo ikutin anak. Naikot. May ginagawa si daddy oh. So, inspection. Tingnan natin kung may crack guys. Yan, pasensya na kayo at medyo nandito yung aking anak na makulit. So, titingnan natin kung may crack. Yan. Mahirap lang kasi minsan guys, ganito, wala siyang crack. O sira yung tester ko. So ito yung may liquid damage kanina eh. Hindi ko sigurado kung tatanggalin. Wala naman siyang crack guys. Ito yung liquid damage. Saka ito maliliit na to. Saka ito isa na to.
Wala naman siyang ano, parang crack. Wala naman. So, medyo mahirap lang yung tester ko. Gamitin natin itong isa kong tester. Baka yung tester ko ay lowbat na. Okay. So, testerin na lang natin to guys. Ayun, may reading siya. 2.3 ohms. 2.3 ohms guys. Pero ba't kanina? Oh, tama. 2.3 ohms. Oh. Ibig sabihin, goods. May problema lang yung tester ko guys. Medyo ano na kasi. Yung tester natin. Siguro palubat na. Ayan, so pangit kasi yung tester natin. Mumurahin lang guys. So try na natin guys. So I hope sana may display na. Maging successful ang ating repair. Kasi OT na po ito. 7:29 PM na po. June 11, 2025. So yung repair po natin ay OT time. Kasi 7 PM is closing. So let's try if working fine or not. Okay, show ulit natin yung screen. Yan, again. Ayan, so ayun yung ating LCD. Kapag siya nag-black screen tapos nag-display, kahit hindi nyo guys kita, okay ang video card natin may display, okay? So lagyan lang natin ng siyempre, pass heating kasi yung chip nito. Lagyan natin ng sana hindi umusok. Wala naman shorted guys sa inside. Okay? So tingnan nyo guys, yung monitor natin again. Yung monitor natin. Okay? So pag nag-black tapos nag-white, ibig sabihin may display. Okay, power on. Okay, wala namang umusok. Okay. Yan lang, walang display. Ayun, nag-black screen. Yun, may display guys. Success, power off. Okay na guys. So hindi ko lang mailapit guys yung camera kasi mali, masyadong wala akong may camera na masyadong malapit eh. Itong isa. Ito guys, pakita ko nga. Subukan natin. Kasi ang layo guys eh. Pasensya na kayo ah. Yan. So ko natin ah. Pakita natin. Baka sabihin nyo, ay dinadaya ko kayo. Okay. Yan. So pakita natin ah. Power on. Yan. Makita nyo magdi-display yan guys. Yan. So nag-black screen siya. Yan. Ayan na, may display na. So perfectly working. Okay. Power up. So okay na po guys. May display na ang ating video card na ni-repair. Success. So 4 out of 5. So ang 4 ay may display na lahat. So lahat yun may mga video guys sa YouTube ah. Panoodin nyo na lang po sa YouTube. Ito yung pang-4. Okay. So isa lang may-ari niyan. So yung motherboard naman yung huli. Actually hindi na ako nag-accept guys ng motherboard repair kasi overload na ako sa video card. Napakarami ng video card. So ito problem naman ito, no display din. So hindi ko subukan natin i-repair kung mare-repair din itong board. Pero bukas na ito guys kasi pagod na ako eh. Yung live ko kasi na yung pangatlo na live ko kanina, na repair ko kanina, hindi na pala live, is 1 hour and 30 minutes. Sobrang pagod na, masakit na yung likod ko. Tapos hinabol ko lang itong isa para sabay-sabay pong iwawashing bukas itong 4. Yan. Sabay-sabay po nating iwawashing. Lahat po yung success ang repair ko. Ito yung nabot ako ng 1 hour and 30 minutes. So sa VRAM ang mga tama, yan ang VRAM. Yan, yung 5 pieces VRAM sa likod nila, yung mga SMD capacitor, crack, sunog, burn. Tapos yung dito sa meron naman to sa YouTube, panoodin niyo lang guys. Yan, tapos may display na to. Ayan. So ayan, ito yung may display na. Tapos itong gigabyte, ang problem nitong gigabyte ay shorted itong isa na to. Ayan. So explain ko paano
Ito shorted to. Tapos liquid damage dito sa likod na to. So may pinalitan dito. SMD capacitor 1, 2, 3. Tatlong SMD capacitor. Tapos 1 PC SMD resistor. And 1 PC MOSFET dito sa isa na to. So ito yung bago, yung pang-apat. Okay? So kita nyo naman yan. Tapos dito naman, madumi. Sobrang dumi lang nito ang issue. Visa inspection, yun nga. Ito naman may display, nagka-crash daw. 10 minutes to 20 minutes nagka-crash. So i-stress test natin yan. Nakita ko is madumi. So bukas, for ultrasonic cleaner na yan. Tinapos lang natin. Yan guys. Itong board, sunod ko na lang bukas. So pagod na ako guys kaya kailangan akong magpahinga. Nahirap ang ubusin ang lakas. Ito no, display din. May mga marking naman yan. Ayan o, lahat. Ayan, meron din. Ayan. Ayan, makita. Reflection. I love you, Papa. I love you, Papa. Display. Ayan. So, ayan na. So, bukas na lang guys. So, ayan guys ang ating update sa video card repair sa ating... Wait na pa. Ayan ang ating update sa last repair, 4 pieces. So, as of today, June 11, 2025, 7:34 PM. Okay? So, this is Tech Jonathan. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel sa hindi ba nakasubscribe. Okay? So, dito naman sa akin bibig. Gutom na po kami. Kakain na po kami. Parating na po si Mami. Bye na. Subscribe to the channel. 6 years old na po ako. Okay, bye. See you in the next repair. Bye for now.